Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong narinig ng mga pagbasa, lalong kitang Ebanghelyo, ngayong tayo na sa ika-22 linggo ng karaniwang panahon. At ipinapahayag sa atin ang Ebanghelyo ni San Marcos matapos ang napakahabang mga pagtalakay tungkol sa pagkain nagbibigay buhay mula kay San Juan noong mga nakaraang linggo. Ngayon naman, pinapaalala sa atin ang ating Panginoon na sa ating pagsamba, dapat ito ay nagiging makatotohanan sa ating pananalangin. Dapat ito ay nanggagaling sa ating kalooban. At sa ating pakikiharap sa ating kapwa, ay dapat lagi nating isinasaisip na tayo ay dapat nanggagaling sa ating puso ang ating mga ginagawa, lalong ang paggawa natin ng mabuti ay hindi lamang ginagawa natin para tayo magpakitang tao, kundi bagkos sa pamagitan ng pagmamahal at pag-ibig na nanggagaling at bumubukal galing sa ating puso, ang nagagawa tayo ng kabutihan. Pero kung ang ginagawa natin ay pawang kahinaan at kasalanan, kasamaan, at paglabag sa kalooban ng Diyos, ito ay nanggagaling sa ating kalooban na iniudyok ng ating isip at pinadadama sa atin ng ating puso. Kung kaya sinabi ng Panginoon, hindi ang pumapasok sa tao ang nagpaparami sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang nanggagaling sa kanyang kalooban, sa kanyang puso. Kapag kung ano yung pinapahalagaan ng ating puso, yun yung nakikita ng ating ginagawa. Kung ano pinapahalagaan ng ating puso, ito yung nakikita sa ating mga aksyon, sa ating mga pagkilos, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya kapag hindi tayo sanay makipagkapwa-tao, kapag hindi tayo sanay gumawa ng kabutihan, ito ay nangangahulugan lamang na ang puso natin ay marumi. Sabi nga, mapapalad yung mga tao, mayroong malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Panginoon. Kaya kapag hindi po natin nakita ang Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, ay maaaring marumi ang ating puso kung kaya't hindi natin siya makita sa ating kapwa at pawang karumihan ng ating pagkatao ang ating nagagawa dahil mali yung ating pagpapahalaga na binabanggit ng ating kalooban. Kaya tandaan po natin, makikita lamang natin ang Diyos sa ating kapwa at sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag malinis ang ating puso, makikita natin ang Panginoon. Ngunit kung ito ay marumi at punong-puno ng sukat, punong-puno ng kasalanan at punong-puno ng mga maling pagpapahalaga, ay babagsak tayo sa mga kasalanan tulad ng binanggit ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Ang pakikiapid, pagnanakaw, pumatay, pangangalo niya, mag-imbot at gumawa ng mga kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapanaluan at kahangalan. Kaya po kapag malinis ang ating puso, hindi natin ito magagawa. Pero kapag marumi ang ating puso, sigurado babagsak tayo sa mga binanggit na kasalanan. Sapagkat ito yung inuudyok ng ating kalooban na gawin natin sa ating kapwa dahil marumi yung ating puso. Kaya ito po yung paalala sa atin sa linggong ito na sa bawat sandali ng ating buhay, gumawa tayo ng kahit isang maliit na kabutihan at gumawa tayo ng isang tunay at tapat na pakikitungo sa ating kapwa na mayroong malinis na puso nang sa gayon maging mabuti tayong kapwa
at maging mabuting tao tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Amen.